This is my personal opinion, that there appears to be a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP. May malaking sabwatan na nangyayari sa loob ng Philippine National Police o PNP. Ito ang paniniwala ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos ang paghahain ng kaso laban sa 30 pulis, kabilang na ang 2 general na sangkot sa umano'y pagtatanim ng ebidensya at unlawful arrest sa isinagawang drug raid sa Maynila noong 2022. Ayon kay Secretary Remulla, magsasagawa pa sila ng malawakang investigasyon sa iba pang kaso ng iligal na droga mula noong 2016. It is our theory that this goes all the way to 2016. Naging institutional practice na siya mula 2016 hanggang nahuli to ng 2022. It seems that it became a standard procedure ng mga ilang elements ng PNP na magkaroon ng mga drug haul, re-report ng konti, ibobodega ang marami. Nag-ugat ang reklamo mula sa isinagawang buy-bust operation laban sa Wealth and Personal Development Lending o WPD sa Tondo, Maynila na nagresulta sa pagkakaaresto kay Nelly Atadero. Nasamsam sa lugar ang 990 kilograms o 6.7 billion pesos na halaga ng shabu at naaresto si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo sa Quiapo, Maynila. Ang pagkakaaresto kay Mayo at Atadero sa umano'y buy-bust operation ay palabas lamang o simulated at ang salaysay ng pulisya ay salungat sa CCTV footage na ipiniresenta ng CIDG at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Batay sa CCTV footage na ipinakita na rin noon ni dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos, October 8, 2022 pa lamang ay nakita ng nakaposa si Mayo taliwas sa sinasabing naaresto pa lamang siya noong October 9. Si Sergeant Mayo ay ineskortahan sa loob ng WPD Lending Office at bumalik sa sasakyan ng 3 beses at pinaniniwala ang pinabukas sa kanya ang vaults sa loob ng building. Nakita rin sa CCTV footage ang paglilipat ng mga bag at luggage sa ilang sasakyan. Ayon sa NAPOLCOM, ang mga luggage ay pinaniniwala ang naglalaman ng iligal na droga. The third chapter of the Mayo case will show operatives hauling away large portions of the drugs, among others, located at a WPD lending office. From 1:48 to 2:20 p.m., members of the Intelligence and Foreign Liaison Division, IFLD for brevity, under the PIDEG group, were seen misappropriating from the large amounts of shabu found at the WPD lending office. Nangyari ito bago ang formal na deklarasyon ng naturang illegal drug operation na pinaniniwala ang isa umanong buy-bust operation at nagresulta nga sa pagkakaaresto kay Atadero. Ayon kay Secretary Remulla, hindi pa rin lusot sa investigasyon si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Hindi siya kasama sa DILG NAPOLCOM kasi nung hearing ng case ito, retired na siya. But it does not make him impervious sa case build-up ng DOJ. Samantala, isinailalim na sa restrictive custody at dinisarmahan ng Philippine National Police ang 22 sa 30 pulis na kinasuhan. Ayon kay Police Regional Office 3 at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa 30 pulis na akusado, 2 na dito ang nagretiro na. 1 ang nag-resign sa serbisyo, 3 ang nag-avail ng optional retirement at 2 ang natanggal sa serbisyo. Kabilang sa nagretiro na ay si dating Lieutenant General Benjamin Santos, habang kabilang naman sa na-dismiss ay si dating Master Sergeant Rodolfo Mayo. Si Mayo ay nananatiling nakakulong sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Ang pulis din mo naman po bilang respondents ay meron din po silang kakapatan na magsumiti po ng mga kontra-ebidensya to prove their innocence or wise or otherwise. So yung kanilang kakapatan din naman po ay rerespetuhin din naman po ng Department of Justice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.